Another day, another cake vlog. Ito nga pala yung continuation ng mermaid inspired cake. I-share ko lang sa inyo yung ilan sa mga clips kung paano ko ginawa yung mga mermaid tails and mermaid details. As you can see, pinakita ko na sa inyo yung mga molder na ginagamit ko. Nag-invest talaga ako niyan para ma-achieve ko yung exact details na kailangan sa mga cake orders na ginagawa ko. Para achieve talaga yung texture ng mga details. And sa aming mga baker, isa talaga to sa mga tumutulong para mapagaan yung trabaho namin sa paggawa ng cake. Though mahirap pa rin siya at matrabaho, pero at least na lesson. Mas matrabaho kasi kung manual talaga huhulmahin yung mga fondant toppers. And mahirap i-achieve ng exact yung texture katulad nung mermaid tail. Meron niyang scales. Kaya naman gawing manual pero hindi nga lang kasing ganda nung molder talaga. As you can see, nag-combine pala ako ng tatlong color ng fondant. Pinagsama ko yung turquoise, violet, and pink para ma-achieve yung pagka-ombre nung tail. Para ma-achieve yung magandang ombre nung tail, hindi nyo dapat mamasahin ng sobra yung fondant. Konting masa lang para lang mag-combine, then saka nyo na ilalagay sa molder. As you can see pala, sinira ko yung paggawa ko nung unang tail kanina. Ulit ko ulit ngayon kasi nakalimutan ko palang maglagay ng shortening sa molder. Mahalaga na maglagay kayo ng shortening para hindi dumikit yung fondant. Kasi katulad kanina sa una kong gawa, dumikit yung fondant kaya hindi ko matanggal. Kaya nasira yung una kong gawa at napamix ng sobra tuloy yung fondant. Pero mabuti at maganda pa rin yung result. Ang fondant, sticky talaga yan lalo pag nasobrahan ng masa. Para maiwasan yung pagka-sticky, either gagamit kayo ng shortening or ng cornstarch. Ang shortening po pala is a kind of fat, para siyang lard or butter. Mas preferred ko gumamit ng shortening kasi makalat ang cornstarch. Eh nagkakaroon ng powder, yung fondant. Unlike sa shortening, as is yung design. Hindi na kailangan i-brush ng water para tanggalin yung cornstarch. Ayan, ang ganda ng pagka-ombre, diba? Kuhang-kuha din yung texture ng tail. Dito nga ako pinaka-nakyutan kasi ang cute talaga nung molder ng tail. Ang liliit. Yung mga molder pala, nabili ko lang yan sa Orange app. May kamahalan nga lang yung mga molder na yan. Yung ilan dyan, nagre-range na ng 80 pesos, 100 pesos, 200 pesos, and above. For me, investment na to sa akin kasi magagamit ko pa naman to sa mga next cake pa-orders ko. Na same theme or design. At i-flex ko nga sa inyo itong super cute na mermaid tail. Nagkamali na naman ako dyan dahil nakalimutan ko ulit maglagay nung shortening. For me, maswerte talaga kami pag may mga fondant toppers na may molder. Kasi nakakatulong siya para gumaan yung work namin. Pero hindi totally kasi matrabaho pa rin yan, pero kahit paano. Pero may mga details din na walang molder. So, yun yung mga minamanual namin. At kung may molder man, sobra naman sa mahal. Kasi talaga ang mga silicone molder. Kaya minsan, sinatsaga na lang namin i-manual kahit sobrang hirap. So, ito na nga pala yung super cute na mermaid tail. Nasa 1 inch pala yung height niyan. Kung bibili kayo sa Orange app, make sure na marunong kayo magbasa bago nyo bilhin. And marunong din kayong magsukat. Kasi baka may expectation versus reality kayo. Nakakala nyo malaki, yun naman pala pagdating ay sobrang liit. Basta marunong kayong bumasa ng description at ng sukat. Pag mga ganyan kaliit or ka-cute, centimeter ang sukat nila dyan. Kung mapapansin nyo pala, ang color ng mga fondant na naka-flex ay yellow, turquoise, white, pink, and violet. Dahil yung turquoise, pink, and violet para yun sa mga tails. Then yung white and yellow para naman sa mga shells. Yung yellow, kukulayan ko yun ng gold. Every time na magko-color ako ng gold sa fondant, yellow talaga ang ginagamit ko. Or brown color ng fondant. Kasi mas mabilis mangibabaw yung color ng gold sa color ng brown at ng yellow. And maganda talaga tignan at madali kulayan. Ang fondant pala, pag nahanginan, mabilis yan tumigas. Kailangan pag gagamit ng fondant, gawin agad yung toppers or yung details. Ang fondant kapag hindi gagamitin, maganda itabi sa airtight container para mas ma-preserve ng matagal. Ang ginagawa ko dyan kapag tumitigas yung fondant, gumagamit ako ng microwave. Yung microwave talaga ang pinakagamitin sa fondant. Kasi kung wala kayo nun, mahihirapan kayong masahin yung fondant. Kasi pag tumigas yan, mahirap talagang masahin at sobrang sakit talaga sa braso. Minsan naman, pag nasosobrahan ng microwave yung fondant, nagdadry naman at mas lalong tumitigas kapag nahanginan agad. Ang best way pag ganon, para maging soft ulit yung fondant, hahaluan ko ng konting water. Hanggang sa maging pliable na ulit yung fondant. Itong mga natutunan ko about sa paggamit ng fondant ay based sa experience ko and based din sa experience sa mga kapwa ko baker na sinesearch ko lang through online. Bali, ang fondant ay hindi lang kung paano ka gumawa, kundi kung paano mo rin siya gagamitin. Kasi kung hindi ka sanay, mahihirapan kang gamitin yan. Dahil ang fondant ay sensitive din, lalo na sa humid. Kapag kasi may-humid yung panahon or maulan, pangit gamitin yung fondant. Or pangit gumawa ng fondant kasi nagmo-moist din siya. Fondant kasi ay made of marshmallow and sugar. Ang sugar kapag nasa cold place or moist place, nalulusaw siya or nagbabasa. So, ganun din sa fondant. Ang best way naman para ma-prevent yung fondant sa moisture,
bukod sa gagamit kayo ng airtight container, maganda rin na gumamit kayo ng pouch ng silica gel or bag ng silica gel. Kasi ang silica gel are used to absorb moisture and keep things dry. Katulad ng mga vitamins or pagkain na pagbukas nyo may mga nakalagay na pouch at nakasulat ay do not eat. Ibig sabihin, kaya may ganun sa vitamins or sa pagkain na yon kasi para manatiling dry yung vitamins or yung pagkain na yon. Para ma-prevent sa moisture at hindi sila masira o maluma. Hindi ko na napakita kung paano ko ginawa yung iba pang fondant toppers. Dahil na full agad yung storage ng phone ko. Next time, ipakita ko sa inyo kapag gumawa ulit ako. I hope na may bago kayong natutunan today. Thank you so much for watching. Till next vlog. Babu!